Magandang araw po mga amigo, welcome to my YouTube channel, Dexter Works. Meron naman tayong ayusin ngayon. Magkakabit po tayo ng mini driving light dito sa Honda Click 125 version 3. Ito na yung ikakabit natin. Meron tayong horn relay at saka socket. At meron din tayong 3-way switch, itong domino switch, at saka wire at electrical tape. Ngayon simulan na natin. Tatanggalin ko lang muna itong mga pairings dito. Sa pagkakabit nito ay dapat hanapin natin kung saan yung komportable yung mini driving light mismo ilalagay at kung paano ang tamang wiring connection nito. At panoorin niyo mga amigo kung paano magkabit ng bracket dito sa Honda Click version 3. Ano yung dapat nating gagawin dito para magiging maayos yung lagayan ng bracket at saka yung ilaw mismo ng mini driving light. Abangan niyo kung saan ito ilalagay. Gagawa po tayo ng bracket mamaya at saka panoorin niyo kung paano ito tanggalin itong kanyang mga pairings at saka paano ito ibalik mamaya. Medyo matigas tong mga pairings na dito, mahirap baklasin. At ito na, natanggal ko na yung pairings na dito sa harap. Tatanggalin ko lang tong dalawang tornilyo dito na 6mm. 10mm yung bolted nya. Kaya 10mm na T-wrench yung ginamit natin. At saka itong headlight assembly, ayan, natanggal ko na. Medyo matigas pa itong tanggalin itong kanyang mga pairings dito at saka itong kanyang headlight assembly kasi bago pa itong kanyang motor. At ngayon gagawa po tayo ng bracket. Gagawin natin dito, gagawin natin letter L itong ating kanyang bracket dito sa MDL. Ayan o, ganyan lang. Yan, i-bend natin para gagawin natin na parang letter L. Tapos dito natin siya ilalagay dito sa tornilyo niya dito sa ilalim, itong screw bolt. Ayan, magkabilaan ito para matibay siya. Ganito na yung kanyang itsura. At mamaya pagkatapos nito i-align natin. Ayan na, naikabit na natin temporary yung kanyang dalawang ilaw, yung mini driving light mismo. Yan, ganyan na siya. Yan, tinanggal ko ulit para mamaya i-final natin pag naikabit natin. Yan, gagawin natin ay wiring natin itong kanyang mga wire dito. Maglalagay tayo magpapagapang tayo ng wire patungo dito sa kanyang battery terminal, dito sa kanyang positive terminal ng kanyang battery. Tapos ito yung ilalagay natin mamaya sa relay, dun sa number 13 ng relay, itong pinagapang natin na wire. Mas maganda kasi kapag meron tayong ilalagay na wire dito, kukuha tayo ng kuryente dito sa kanyang battery terminal, dito sa positive terminal, para ma-power up yung ating ilaw, para mas malakas yung bato ng ating kuryente galing dito sa ating relay. At ito na, naikabit ko na yung ating pinagapang na wire dito sa number 13 na ating relay. Ito po yung kakabit natin mamaya. Ito na yung pinagapang natin na wire. Tapos kinabit natin dito sa number 13 na ating relay, itong kulay orange na wire. At itong kulay itim, ito yung number 85 ng ating relay. Dudugtungan natin to ng wire. At pagkatapos ay ilagay natin ito mamaya sa body ground. Tapos itong number 86 ng ating relay, itong kulay puti, ilalagay natin ito sa accessories wire o dito sa socket ng ating headlight. Hanapin natin yung kulay itim na wire. At ito na, naikabit ko na siya, yung number 86 ng ating relay. Ngayon ito namang kulay itim na wire, itong number 85 ng ating relay. At saka itong kulay itim na wire galing sa ating mini driving light, pinagsama natin. Tapos yung dinugtong natin na wire, ilalagay natin dito sa body ground, dito sa may tornilyo ng ating ECU o computer box. Dito natin siya iipit sa ilalim para hindi siya maputol. Ayan, ganyan lang yung pagkakabit niya. At ayan, meron na tayong ground dito sa ating relay. At dito na naman tayo sa ating 3-way switch, itong domino switch. Kakabit natin dito sa right side na side mirror. Ayan, naikabit ko na yung domino switch dito sa right side na side mirror. At ito na yung pagkakalagay niya dito sa ating 3-way switch, itong domino switch. At ngayon dito na naman tayo sa baba. Itong galing po ito sa ating 3-way switch or domino switch, itong tatlong na wire.
Yung common wire dito ay itong kulay blue na wire. Kakabit natin dito sa number 87 ng ating relay. At itong kulay brown na wire, kakabit natin dito sa kulay pula na ating mini driving light. Kulay pula na wire. At saka itong kulay itim na wire dito sa ating domino switch. Na ilagay na natin dito sa kulay dilaw na wire galing sa ating mini driving light. Ngayon i-organize na natin ito. Ayan, nilagyan ko na ng electrical tape. Ang nilagyan ko lang ng electrical tape itong pagitan ng ating horn relay at saka itong socket. Dito sa ilalim hindi ko na nilagyan ng electrical tape para meron siyang labasan ng tubig. Kapag nabasa sa ulan o sa tubig itong ating relay, meron siyang labasan ng tubig dito sa ilalim para hindi siya madaling kalawangin at hindi siya madaling masira. Kasi kapag napasukan ng tubig itong ating relay or itong horn relay, itong dito sa socket ay kakalawangin ito at maglulose contact. Kaya kailangan talaga na safety yung ating relay at saka yung kanyang socket. At ito na natin yung kanyang ilaw. Ayan, gumagana yung high and low beam dito sa ating MDL or mini driving light, yung kulay puti at saka kulay dilaw. Tsaka pala kayo nang bahala kung saan nyo ilalagay yung high beam at saka low beam dito sa ating 3-way switch. Kasi meron itong mga guhit, itong 3-way switch, merong dalawang guhit ito. Sa bandang kabila at saka sa kabila meron itong isang guhit. At sa gitna merong nakalagay na bilog. Ibig sabihin ay naka-off siya kapag nilagay natin sa bilog o sa gitna yung ating 3-way switch. At ayan, natakpan na natin yung kanyang battery box. Ngayon ilalagay na natin itong kanyang headlight assembly. Medyo mahirap ikabit ito. Ngayon ikabit ko muna itong kanyang headlight socket. Tapos yung kanyang mga bracket dito sa kanyang headlight assembly. Kailangan iangat para maipasok natin. Tapos dahan-dahan ididiin sabay hilot para kumagat yung kanyang mga bracket. At ito na, naipasok na natin. Lagyan muna natin ito ng dalawang tornilyo. Itong 6mm na tornilyo na 10mm yung kanyang bolted. Kaya 10mm rin na T-wrench yung gagamitin natin sa paghigpit. At pagkatapos ay kakabit natin itong kanyang fairings dito sa harap. Ganun pa rin, sabay diin tapos sabay hilot. Tapos pag narinig nyo na parang may click na sound ay ibig sabihin na ipasok na natin yung kanyang mga bracket. Ilalagay ko lang itong dalawang Phillips screw bolt, itong dalawang tornilyo na maliit. Ayan, nahigpitan ko na. At ngayon ito na namang maliit na fairings dito sa harap. Didiin lang natin tapos sabay hilot pababa. Tapos diin-diin. Ayan. Naikabit ko na mga kaworks, mga amigo. Yung kanyang fairings dito sa harap. Lalagyan na lang natin to ng mga tornilyo mula dito sa ilalim hanggang dito sa harapan. Unahin ko lang dito sa may bandang harapan. Nailagay ko na lahat itong mga tornilyo na dito. Na namang kanyang ilaw dito. Ikakabit na natin yung kanyang ilaw dito sa kanyang bracket. Tanggalin ko lang muna itong maliit na Phillips screw bolt dito sa gilid ng kanyang ilaw na inilagay ko temporary. At ngayon naikabit na natin yung kanyang ilaw. Higpitan ko lang itong kanyang maliit na Phillips screw bolt dito sa gilid. Ayan. Tapos dito naman sa kabila ilalagay rin natin yung kanyang Phillips screw bolt. Tapos higpitan. Kunting higpit lang po dito yung ating kailangan kasi maliit yung kanyang tornilyo. Baka malustred. At okay na, hindi siya babangga dito sa kanyang front fender kapag niliko natin itong kanyang manibela. Ngayon susubukan natin itong kanyang ilaw, itong mini driving light. Ayan, gumagana yung kanyang high and low beam. Itong kulay dilaw at saka kulay puti dito sa kanyang ilaw. Ayan, ngayon i-align natin. Papantayin natin yung kanyang bato ng kanyang ilaw. Tapos yung kanyang bracket ayusin natin para hindi siya babangga dito sa kanyang front fender kapag iniliko natin yung manibela. At ayan, okay na, hindi na siya babangga dito sa ating ilaw, itong ating front fender. 0-0 yung kanyang clearance dito. Ngayon final testing natin, high and low beam. Ayan, okay na, napakaganda ng kanyang pagkakabit dito. Susubukan natin to kapag nasa dilim sa tuwing gabi para malaman natin kung gaano kalakas yung kanyang ilaw. At ganyan yan yung itsura niya, yung pagkakalagay niya. At hanggang dito lang muna tayo mga amigo.
sana huwag kalimutan na mag-like, share, and subscribe. At kung may katanungan kayo, mag-comment down below. At para masagot ko yung mga katanungan ninyo. At pakipollow na rin yung Facebook page natin. At kung mahirap sa inyo na mag-follow, paki-share na lang po. At kung mahirap din sa inyo mag-subscribe, paki-share na lang po. Maraming salamat sa sumusuporta ng aking YouTube channel at saka sa hindi sumusuporta. Maraming salamat din sa inyong panonood. Right safe sa lahat. God bless. Peace. I'm out.